Please welcome Pastor Nonon Orhaleza. Magampo ta Ginoo, salamat nini nga pulong, nini nga panahon nga maminaw mi sa imong pulong. We open up our hearts and minds to receive your word today. Lord, we ask your Spirit to anoint the words. You speak to us, Lord, with a fresh word that enlightens our hearts, empower us, and equip us to do your work. We give you praise and glory. In Jesus' name, amen and amen. All right, this morning, I would like to share to you a very important word regarding the effects when we are serving God. No, mahitabo sa atong life, something will happen sa atong life the moment that we respond to His call. The moment nga mo respond ta sa tawag niya sa ato nga mga lagad na sa Dios, ang pagpangalagad sa Ginoo. Serving God is about doing His purpose. Paghimos sa iyang katuyuan. Unsa man ang katuyuan ni Lord mo na ang pag-win souls and pag-make disciples. Mo na ang imong pagkabig sa mga tao nga ihatag nila ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Imo silang padawaton sa Dios kang Ginoong Hesus o imo silang i-disciple. Imo silang himuog tinun-an ni Kristo. Imong pormahon ng ilang mga kinabuhi. O hangtod nga mahimo silang leader. Para ang imong gihimo, ila pong himuon. Amen? So muna ang tawag ni Lord, muna ingon niya sa katapusan nga verses no, sa Matthew 28, Go and make disciples. Si Kristo ningon nga, panglakaw o paghimog, disipulo. Ignay mo katapad, gitawag ka ni Lord, paglakaw sa tibok kalibutan para maghimog disipulo. No, so mo nang iyang calling sa imong life. Amen? Ang pangutana karon, imo na bang gireplyan si Lord? Ay si Lord, dugay ra nag-text nimo. 2,000 years pa, kana nga text ni Lord, 2,000 years pa na, nga nilabay, kapin. Nga, ingnan niya ang iyang mga anak, nga lakaw o pagwali, paghimog disipulo. Wala siya ningon nga, lakaw o adto sa SM, paglaag-laag. Ingon siya, lakaw, pwede gyapon ka mo adto malls. Pero pinakauna nga butang, kinahanglan na kay katuyuan ang katuyuan ni Lord. Lakaw o paghimog disipulo sa tibok kalibutan. Hallelujah. Kasi gusto mo atong tibok kalibutan. Na I pray nga makapasabot ka, makadungog ka sa message loud and clear. One of the greatest thing na ma-discover ni mo sa imong life is the thing that God has called you. Tinawag ka. Ang meaning sa church is the called out ones. Mga tinawag. Amen. So part ka sa church, meaning you are called. Tinawag ka ni Lord. Kung mo respond ka sa calling ni Lord sa imong life, adunay mahitabo. Adunay dihog nga mabot sa imong life. Adunay anointing, empowerment gikan kang Lord. Atong basahon sa 1 Samuel, no, tulo ni ka verses, chapter 10, verses 1 to 3. Then Samuel took a flask of oil and poured it on Saul's head. Nagkuha og sudlanan sa oil si Prophet Samuel, og iyang gidihugan, gi-anoint niya si Saul as a king. Gitawag man si Saul ni Lord, or gipili man ni Lord si Saul nga mahimong hari. So before nga mo function si Saul or ang usa ka hari, kinahanglan siya og propeta nga modihog sa iya. And then iya nang gibutang sa iyang, poured it on his head and kissed him and said, Is it not because the Lord has anointed you commander or ruler over his inheritance? Karon, adunay upat ka butang nga akong i-share sa inyo. Kung unsay mahitabo sa imong life nga sa dihang mo respond ka. No, ang atong life, mahimo lang siyang meaningful, mahimo siyang nindot, mahimo siyang wonderful, mahimo siyang awesome, mahimo siyang pinaka-nindot, mag-enjoy ka sa life. Kinsay gusto diri nga mag-enjoy sa ilang life? Kinsay inadiri karon nga nag-goal ka? Para sa imo boring ang life, para sa imo walay meaning. But the moment nga mag-respond ka sa calling ni Lord sa imong life, mo na'y magsugod ang meaning. Hello? Ang meaning sa life, dili ka nang makauyab ka. Grabe. Makauyab lang ko, pwede na gid the end of the world, no? Grabe, mora ginay imong desire. Nindot na siya sa time ni Lord, na siya
there's a place for that. That's part of God's blessing. But that's not the real thing sa life. Ang pinaka-importante sa life is that ang purpose ni Lord, ang iyang intention, no? Dili ang iyang attention. Balik-balik na nato gi-mention nga dili attention, intention, purpose. Dagay mga tao, attention man nilang gusto sa Ginoo ug sa tao, dili attention, intention. Kay kung mauna nimo ang intention, grabe ang attention sa Ginoo, musunod na. So again, I hope and I pray and declare nga makasabot ka, nga gitawag ka ni Lord ug mo respond ka sa calling ni Lord sa imong life at the moment which is winning souls and making disciples. Are you there? Now, meaning imo nang gi-priority. Magnegosyo, trabante or whatever nga imong gihimo, kinahanglan at the end of the day, ni-respond pa ka ang pangutana, am I doing the things that God has called me? Gihimo ba na ako ang mga butang nga gipahimo o gitawag ko ni Lord? Nining mga butang or tanan nga imong gihimo, imo nang i-evaluate in the context no sa tawag ni Lord. Kini nga akong pagtrabaho, day and night. Trabaho ka, hard work ka. Sa tibok, tuig, nabay na-convert, ani. Kini akong pag-asenso, niresulta ba ni og greater nga progress sa calling ni Lord? Daghan ba ang na-disciple? Daghan ba ang nakabig? Daghan ba ang na-disciple? Ingana ta na nga itong panguna-una. Amen? Kung ingana ta, mulakaw ta, mo respond sa calling ni Lord, this is winning souls and making disciples, na mahitabo sa atong life. Just like kay Saul, sa diyang gi-anoint sa ni Prophet Samuel, once nga gi-anoint siya, gihimo siyang ruler. Si Lord, dili siya musugo or mutawag sa tao nga dili niya dihugan. Ang dihog, ang pasabutan ng dihog, kanang oil nga gi-pour out ni Lord or ni Samuel kang Saul as a hari, as a king, it's God's anointing. It's God's empowerment. Ang empowerment or anointing, pasabot niya na makahimo kag butang nga dili nimo mahimo sa imong natural. Mahimo nimo ang ipasugo ni Lord, dili sa imong kaugalingon nga kusog lang, kung dili pinaagi sa tabang sa Ginoo kay ang anointing mo na ang tabang ni Lord sa imong life. Kaya ang tao naguna-una siya nga manindot ang iyang life tungod sa iyang paningkamot lang. Pagkapalit siya palay, grabe niyang paningkamot. Pero kung unawan mo, pag conscious ka, imong giuna-una nga, nagsaligra ka sa anointing ni Lord, tungod kay nangalagad ka sa Ginoo, grabe mag-enjoy ka. Kay 10 times greater or even greater pag yun, more than great 10 times pa, ang imong makita ang result sa imong life tungod kay nangalagad ka sa Ginoo, gidihugan ka sa Ginoo. So number 1, ang effect tungod kay ni-respond ka sa call ni Lord, number 1, mahimo kang commander. Tungod after pagdihog ni Samuel, ingon si Samuel kang Saul, nga gitawag ka ni Lord, you are now the commander, the ruler of God's inheritance. Hallelujah. When you respond to the Lord, something happens sa imong life, God will anoint you. Dihugan ka sa Ginoo, nga matranslate ang imong life from an ordinary life into a commander. Into a ruler. Ang ruler, commander, mabalik ang imong original state, which is, you will live a life of dominion. Sugod karon dili na ka mahimong, kung respond ka kang Lord, dili na ka mahimong victim sa imong circumstance or circumstances. You will not be a victim, you will become a victor because you are a commander. Regardless kung unsa pa ang negative nga background nimo, imong ginikanan, way nakagraduate, luoy ang imong ginikanan, luoy ang mga papagmama nimo, or whatever negative, the moment nga mo respond ka sa call ni Lord, dihugan ka niya, number 1 ang mahimong resulta, mahimo kang commander over God's inheritance, mahimo kang ruler. Ruler means ang whole inheritance ni Lord, tao o mga creation ni Lord, will become your subject. You will not be the subject, you become the ruler, the commander. The rest are your subject. Hallelujah. That's dominion. Hallelujah. Pinaka-luoy nga state, kanang subject ka. Kanang biktima ka sa imong circumstansya, wala kay mahimo ba? No, gusto ka mukaon o Jollibee, pero wala makay kwarta. So biktima ka sa imong circumstansya, dili ka makadecide. Kaya wala magay choice. Pasabot ang victim, wala choice. Biktima ka ba? Ikaw, dili ka makabuot, kaya wala kay choice.
But that's not your portion. The moment nga dihugan ka sa Ginoo, you become commander, you become a ruler. You will live in dominion. You will be in control, having it the way you want it. Makabaton ka sa mga butang or sitwasyon sa imong gusto every moment per day or any moment. Hallelujah. Na may uban nga mga tao, gusto na sila maminyo, kinay na lang Lord, bahala na Lord. Dili na, mauing na yung katapa. That's not your portion. Piliyon mo ang kanang the best. Hallelujah. Para makapili kag the best, be the best that you can be sa Ginoo. Hallelujah. Pero nindot lang, gipili ni Lord para sa imo. Nindot mga lagad sa Ginoo because, daghan sa life, daghan kayo. Dili lang ta unconsciously, may mo kitang produkto sa atong upbringing o produkto ta sa atong circumstansya. Ang tao mo behave siya, kung asa niya siya, imot mo sa isda, kung ibutang niyo mo ang shark sa aquarium, gamay rin ang shark, di na siya mudako, kailangan siya sa gamay, may mo siyang subject sa iyang environment, di ba? Normal na, butang niyo mong isda, buhi siya, pero gamay siya. Pero giant, dahil siya dako, dahil siya kayo, pwede siya mo dako pa sa tao, pero gamay siya nga, bunsudlan ang gamay. So nga na, ang may tabo sa tao tungkol sa sala, mo gamay siya. Tungkol sa circumstance, ibutang siya sa luoy kayong lugar, pobre kayo silingan, pobre, mas mura kag pobre, pero dili ka pobre kay anak ka sa Ginoo. Pero sa diyang mo respond ka kang Lord, usbon ka niya. Ma-change ka. When God anointed Saul, ibutang niya, Saul was transformed into a different person. Sugod karon, I decree and declare, you will be transformed. Ang pagtanaw nila sa imo karon, kung naa ka sa lugar, nga luoy nga lugar, ang pagtanaw sa imong mga parente, imong mga silingan, imong mga barkada, luoy pa ka karon. Pero the moment nga dihugan ka ni Lord, they will be amazed. In the days ahead, ma-change ng imong life. Kaya ang dihog sa Ginoo, makausap na siya. Mahimo kang commander. Hallelujah. I decree and declare, makasabot ka niya nga meaning, commander ka ba? Hallelujah. Commander ka sa imong circumstansya. Commander ka sa inheritance. Si Adam, commander siya sa tanan nga mga animal, siya nagpangalan. So wala pa nakasala. Si Adam, nag-enjoy siya sa gift ni Lord sa superior intelligence. Siya nag-name sa tanan animals without duplicating the names. So, iyang ipangalan, ikaw, lion ka. So every time, makita ni Adam ang lion, maglakaw-lakaw, lion! Dool. Di ba? Dool man ang lion. Kwarta! Kali. Dool. Dool na sila. Kaya naman, commander ka sa inheritance ni Lord. Hallelujah. Again, you will be the head and never at the tail. You will be at the top, never at the bottom. The rich is the ruler over the poor. God is a positional God. Ibutang ka niya. Once nga dihugan ka ni Lord, sooner or later, ma-change ang imong status. Hello? Ang commander is a status sa life. Ang status, dili lang na, gireduce na to ang meaning sa status sa Facebook. Pwede na to i-change ang atong status anytime. Imo rang usbon ang pag-post nimo, pero ang imong life dili na ma-change until nga na anointing ang imong real status sa life. Until nga na dihog sa Ginoo sa imong life na mag-serve ka, dili na siya ma-change into a ruler, a person nga mag-live in dominion. Commander ka, ruler ka in life, you're a victor. Dili ka subject sa druga. Grabe. Daghay mga tao karon subject na sila. Dili sila mahimo kay okay mahimo brad. Adik mo ko brad. Dili ka ulipon sa druga. Ikaw ray gilad sa yawa na. It will destroy your life, your whole family. The second effect, when you serve the Lord, when God's anointing is upon your life, when you have departed from me today, you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. And they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. Sa imong pagbiya, gikan sa ako karon, makakita ka og duha ka tawo. Kung the moment nga mo respond ka sa calling sa Ginoo, sa imong kinabuhi, makakita ka mga importante nga tawo nga motabang nimo. Muhatag kanimo og information. Your next level is an information away. Ang imong promotion, kinahanglan og information. Pero kung mo respond ka kang Lord, hallelujah, you will find these people. Makita ka niya kay kini nga time, si Saul nangita sa donkey sa iyang papa. Wala nila nakitaan, maski asa sila mo ato until nakita sila sa prophet, si Prophet Samuel. Instead, nangingita siya sa
donkey, ang iyang nakitaan, kaya nakitaan man niya ang prophet, nakitaan niya ang destiny. So the moment nga i-anoint ka as leader, mo respond ka sa Ginoo, sa tawag ni Lord sa imong life, hallelujah, makonect ka important people, imong mga prophets, imong mga destiny setters. Hallelujah. Your life will never be the same again kung makakonect ka og destiny setters, imong mga prophet. Muna, ang sikreto sa life, dili lang sa pagpaningkamot. Ang sikreto sa tinuod nga kinabuhi, connection. Nothing works. Kasabot na tayo mga millennial, kasabot ta, connection is very important. Pag walay wifi, di ka kukonect. Hallelujah. Murag the end of the world, walay wifi. Murag mga buang ang mga millennial kay wifi. Kay connection. It's the same with our real life sa Ginoo. Pag wala kay right connection, wala kay right nga function. So you need important people who will give you information. Hallelujah. Dagay mga tao nga na-connect sa ato. Grabe. Gibless ta sa Ginoo nga dagay na nahitabo sa atong life. Dagay mga pastors, mga churches ginatabangan nato. Pagkato na ako Singapore last week, dagay nagkumusta sa ako. Yung sila, sekreto na sila, Pas. Maraming salamat kung hindi dahil sa inyo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. But they're saying this nga, Pas, kung hindi dahil sa inyo, kung hindi kami ninyo tinulungan, hindi dahil sa mga home office namin, hindi kami makapunta dito. Dili ra isa, daghan sila nagstorya. Why? Because they have connected. Na-connect sila. Sa akong life, kung wala ko na-connect sa akong mga mentors, dili ko maabot din ng blessing. So kung respond ka, dihugan ka sa Ginoo. Kung dihugan ka, magsugod o kagwapo, kanindot ang imong kinabuhi. Adunay sikreto, there are secrets in making our lives awesome, beautiful. Wala na sa cosmetics. Sige mo katapad, wala na sa cosmetics. Nindot man ang cosmetics. Nindot na ng negosyo. Pero wala yung mas makanindot, makagwapa sa kinabuhi kung dili sa atong pag-respond sa Ginoo kay diya ta diugan ni Lord. O diya punta makakonect ba? I-connect ka. I decree, makakonect ka. Makakita ka. Na ay mga tao gikan sa imong pagbiya karon giingnan ni Samuel si Saul, gikan sa imong pagbiya karon makasugat ka, makakita kag duha ka tao nga musulti nimo nga ang imong donkey nga pangita nakit-an na. Hallelujah. Grabe kung dihugan ka sa Ginoo, grabe sweatless. Pwede ka grabe dugay kay grabe na namong negosyo. Tanan, karinderya, internet, boarding house, mamaligya, bisag unsa na lang ang pamaligya. But you know, when you respond, the Lord will connect us to right people. And these right people, these are our destiny setters. Your life will never be the same again. When I was connected to our national coordinator, na-change ang among life. Kaya ang atong destiny nasa tumoy sa kamot, PowerPoint sa atong mga leaders. Mga destiny setters. PowerPoint, i-point ra nila ang imong destiny. Grabe na yun, Bishop Oriel, noon, kung ako'y pasbuton, ikaw na ang part sa national club. Grabe. Siya, isa na ka-point. May siya, noon, katol kayo akong tilaop noon, ikaw sa'y walay sa World Trade. Ikaw sa'y walay 200,000 katao. 10,000, 20,000. Noon, ikaw sa challenge sa Singapore, tong last nga year, last nga conference sa Singapore, nakawali ko dito, naka-challenge ko giving dito. Nga naman, kaya na di-connect mo sa right ng mga tao. Hallelujah. Sa itong una, diugan ka, mahimo kang ruler, mahimo kang commander. You will be a victor, not a victim. You will be the head and never at the tail. Ikaduha, you will be connected when you are anointed and you respond to the call of God. You will be connected to, you will meet or you will find destiny setters. Hallelujah. Life is never meant by living independently or living alone nga ikaw rin naning kamot ba? Wala na nag-design ni Lord nga ikaw rin maning kamot. Ang i-design ni Lord liberates. Kana bang sweatless ba? Kana ang imong effort, dili ma-equate ang imong reward sa imong effort. Yes, nag-hard work ka pero dili ma-equate ang rewards ba? Ang outcome nga maabot sa imong life, dili ra resulta sa imong hard work. Pilo-piloon pa siya. Kaya ganuman, you are connected na yung mga tao nga is surround sa imong life. Muna imong mga destiny setters, mga helpers. Si King Uzziah, ni prosper siya, kaya na verse nga nagingon, he was mightily helped. Maski hari siya,
Grabe, gipadalaan siya sa Ginoo. He surround ang iyang life nga. Na mga helpers, even mga tao, makita siya mga helpers. Hallelujah. Makonect kag mga tao, significant people nga, dili maglabad imong ulo. May mutambal sa labad sa imong ulo. Hallelujah. Third effect, in verse 3, then you shall go forward from there. So ang effect sa anointing, dili lang ka makakita og mga tao nga mutapang nimo mohatag sa imong information. Ikatulo, you will move forward. Mo-progress ka. Kung mo-respond ka sa call ni Lord, dihugan ka sa Ginoo, ang epekto niya na ang imong kinabuhi muswag. Dili pabaliktad, dili backward, dili backslide. Na yung mga tao, wa pagay naka-front slide, na backslide naman. You will grow from one level of success, one level of progress, after another level of progress. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Kung naimangutana sa imo, kumusta Brad? Shining ever brighter. Nagsamot o kagwapa. Nagsamot o kagwapo. Nagsamot o kaasinso. I'm far greater than yesterday. Ikaw ang tao nga walay better yesterday. Ikaw ang tao nga walay sana all kay ikaw ang ingnon og sana all. Na mga tao puro ra sana all. Pero ikaw ang ingna nga sana all, ingnan og sana all. Kay gusto sila mapareha nimo kay never ending ang imong progress. When you respond to the Lord, ang mahitabo sa imong life, you will progress. Stagnation is never your portion. Poverty is never your portion. Lack is never your portion. Blessing after blessing. You know, pag wala kay kang gipost, stagnation and poverty are best friends. Ang kakulang ang pagka-stack up, walay progress, o walay kwarta, maguban gina. Pag walay kwarta, wag na yasinso. Pero dili na nimo portion. Kay bless ka ni Lord mo nang mag-progress ka. Amen? You will move forward. Dili ka mag-anam o ka palong. Mag-anam ka kasiga. From one level after another level. Amen? Panalanginan ka ni Lord, mag-move forward ka. Ingay mo katapad, you will move forward. Beginning today, i-bless ka ni Lord. No? Sugod lang ka sa gagmay. Pwede humble na imong beginning, but your ending is much. And number last, sa itong number 3, you will move forward. Number 4, kaganina, ang number 2, makakita ka. Kaning number 4, mga tao, mutagbo nimo. Dili lang ka makita, tagbuon ka, hallelujah. Tagbuon ka mga importante nga mga tao. Unsay mga itabo dia. Unsay mga tao nga mutagbo nimo. Tulo ka tao nga nagdala-dalag, tulo ka kanding, hallelujah. 3 men going up to God, no, at Bethel will meet you, one carrying 3 goats, another carrying 3 loaves, and another carrying a skin of wine. So ang epekto, kung respond ka sa call ni Lord, daghay mga unsolicited favor. Mga favor nga wala nimo gipangayo ihatag nila sa imo. I decree and declare, mabut ka ni ana nga level nga tagbuon ka sa mga tao nga dili sila mga wala nimo gipangayo ilang ihatag sa imo. Hallelujah. I-bless ka ni Lord to the level nga grabe unsolicited favor. Mga doors nga sirado sa una, grabe moabri ra sila ilang kaugalingon. Murag mga portahan sa Singapore. No? Mabrira, kung mato ka, mabrira sila, grabe, baway mga tao. So nga na ang imong kinabuhi, ablihan ka sa mga pabor, sa mga tao. Amen? So sa itong buhaton karon, number 1, kinahanglan nga mag-serve ta sa Ginoo. Kung mag-serve ka sa Ginoo, winning souls and making disciples, lagi mahitabo sa imong life. Walay tao nga giuna niya ang gingharian. Nangalagad siya sa Ginoo guna nga maulahi sa kinabuhi. Never ka makakita sa tao nga giuna ang Ginoo nga naulahi sa life. Hallelujah. Unaha si Lord ug ang tanang butang idugang niya. Mga daghay mga tao, grabe ni biya kang Lord kay giuna ang ilang kaugalingon. Di sa ko kay unahon sa nako akong kaugalingon kay luoy kay akong pamilya, unahon sa akong pamilya. Ang nahitabo nabilin siya. Dili lang siya apil ang pamilya. Pero kung unawan nimo si Lord, ang iyang katuyuan, ang alagad ka siya, winning souls and making disciples, matingalan ka, even ang mga tao,
nga imong pamilya nga wala pa gani, nagsugod pa lang sila serve, gipanalaginan sa Ginoo kay ngano man i-connect sila sa imo. So pag-serve sa Ginoo, serve kang Lord, serve kang Lord. Winning souls and making disciples. Tagay og reason nga nganong paboran ka ni Lord. Mag-serve ka kang Lord. Ikaduha nga butang. Atong himuon susama sa life ni Obed-Edom nga iyang gi-welcome ang presence ni Lord. 1 Chronicles chapter 13 verse 14, the Ark of the Covenant, the Ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months. So si Obed-Edom, iyang gialaw nga ang Ark of God, the Ark of the Covenant, nag-standby sa iyang balay 3 months. So, si David nag-decide nga, dili lang sa nato dalon sa Jerusalem ang Ark, standby sa nato ni diri sa balay ni Obed-Edom. Ang kanindot, si Obed-Edom, nisugot siya nga magpuyo ang Ark sa iyang balay. Ang nahitabo, sa nahitabo. And the Lord blessed the household and everything he had. Gipanalanginan sa Ginoo to the max ang iyang panimalay. Panimalay, tanan nga mga tao nga nasa imong balay, dili lang nimo pamilya. O tanan, dili lang imong panimalay. Ang tanan nga naa sa imo, gipanalanginan ni Lord. Or tanan nga naa kang Obed-Edom. Grabe, sa 3 ka bulan nga nag-standby, gipanalanginan to the max ang panimalay ni Obed-Edom. Even ang tanan nga butang nga iyang kaptangan. Iyang mga manok nga dili na mangitlog, nangitlog, grabe. Di naman imo itlog, na itlog man. Kaya nga naman ang presence ni Lord. Hallelujah. So, be like Obed-Edom nga Lord, imong i-welcome ang presence ni Lord. Ikaw ang modern day Obed-Edom. Modern Obed-Edom. Ina imong katapat, ikaw si Obed-Edom. Imong i-welcome ang Ark of God, ang Ark of the Covenant. Ang cell group mo ng Ark of the Covenant. Kung i-allow ni mo na nga mo standby, diri rata sa balay pag cell group sa ta. Grabe, gihimo ni mo imong balay nga simbahan sa balay. Diha mo standby kung asa ang Ark, dili pwede nga kana nga lugar nga dili mabless. Kaya ang Ark of God mo na ang symbol or ang presensya sa Ginoo mo na sa temple ni Moses, naitulo ka bahin nga compartments. Una, outer place. Sunod, inner place. Ay katulo, innermost place. Pinakasulod na dito ang ark. Kaya nga naman, ang division na more than 10 inches nga kurtina para di kagawas ang glory. Kaya kung maigo ka sa glory, matay ka. Sa panahon ni Moses. Narito ang Ark of God, narito ang presensya sa Ginoo. Narito ang simbolo na sa manifest presence. God's presence is everywhere, but not manifesting everywhere. But there's a certain place nga, naging lugar diya nga, nag-work gid si Lord, kay naging siya mismo diya. Mo na ang Ark of God, naging diya mismo ang iyang presensya nga tangible. Nga kung musulod ang pare nga naisala or high priest, mamatay siya nga muna nga, kada sulod sa pare once a year, para mag-offer, hikta nilang high priest ang tiil, ang tiil, butang agpisi, kay kung wala na nagtiling-tiling, kaya na may bell ang sanina sa pare, high priest. Pag wala na nagtingog-tingog ang bell, patay na na. Ilan na lang ng guyuron. Dili tanan makasulod ang high priest tra. Mo ng presence sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, pagkamatay ni Jesus Christ, ang usa sa nga nahitabo, ang veil nga nagtabon, nagisi to. The moment nga nabanaw si Christ. Pasabot niya na, pwede na nga ang presence ni Lord madto. But it will only manifest kung i-allow na to ang presence ni Lord mana sa atong balay. Muna nga, I encourage you, kung wala pagid naka-cell group sa inyong balay, mag-cell group mo. I encourage tanan nga mga pamilya, maghimo tag prayer every night, every day. Kay ikaw si Obed-Edom. Imong gi-value ang pulong sa Dios, sa imong pamilya. Muna ang imong capital sa imong life, dili sa imong paningkamot. Not even your money. Money is the result sa blessing ni Lord, sa anointing ni Lord. Ang makakos sa anointing ni Lord, kanang mag-establish ka sa ark ni Lord. Sa imong life, sa imong pamilya. And tungod niya na, i-bless ang imong pamilya, imong kinabuhi o imong pamilya. So kung wala pa ka naka-cell group sa imong balay, mag-host ka. Never pa ka
naka-host og cell group, invite nimo ang mga network leaders dire nga mag-cell group para ang panalangin. Just like sa naitabok ang Obed-Edom for 3 months nga nag-standby, gipadalanginan ang iyang panimalay o gipadalanginan sa Ginoong tanan, butang nga iya. Lahi ng panalangin, lahi ng resulta sa imong paningkamot. Dili tanan paningkamot na ipanalangin. Pero lahi ng paningkamot nga gipanalanginan sa Ginoo. Kaya ma-enjoy nimo, lami kayo ang imong paminaw. Ma-enjoy nimo ang blessing. Dili ka mangagho na may uban nga mga tao, kada sweldo mangagho. Mag-rejoice ka, gibless ka ni Lord. Are you there? Not only that, you are an Obed-Edom because you will carry the ark of God to your community and to your city. So mo na itong ginahimo karon, gidala na to ang ark, mo na ka ng mga cell leaders nato, mga cell group members nato, nga nagsimbalay, mga Obed-Edom mo. Inyong gidala ang arka sa Dios ngadto sa inyong mga community. Lo and behold, kung di mo muundang inyong isakto nga pag-implement kung unsa ang ingon sa pulong sa Ginoo, gidala ninyo ang presensya sa Ginoo. Gidala ninyo ang pulong sa Ginoo. Gidala ninyo ang kaalam sa Ginoo, sa Dios, sa mga barangay, manang gitawag natong simbarangay. Mausab ng mga lugar nga atong natay 70 plus nga mga symbolize karon. Every week, more than 1,000 people are joining. Ang atong goal, tanan nga barangay, 86 barangays diri sa Butuan, butangan nato dag mga simbarangays. Simbahan sa barangay. Kaya nga naman, so purpose, dalo nato ang presence ni Lord sa barangay. Kada pamilya, dala nato ang presensya sa Ginoo. Matuta sa Baghdad, matuta sa lugar nga mga drug lords, dala nato mag-cell group ta sa mga drug lords ng balay para mausab ang ilang kinabuhi, mga tanggal ang mga dautang spirito niya ng mga lugar, ma-change lang ang mga lugar kay walay lugar nga pangit nga magpabilin kung ang presensya sa Ginoo, the manifest presence will come. Never underestimate, never take lightly ang imong gihimo because you are the change agent. Ikaw ang agent of change. Gamiton ka ni Lord. Revolutionary ka. Revolutionist ka ni Lord. Ikaw ang tao nga mag-create og change. Ikaw ang modern day hero ni Lord, mga bayani ni Lord, ang mga cell group leaders, potential cell leaders. Ma-change na nato. Karon humble pa kayo. Atong mga simbalay, mga pictures, mga videos, mga humble pa kayo na mga hinayhay. Present per may mga video na mga hinayhay. Ay mga kaldiro. Sunod na ito nga pagdanaw, after pila ka bulan, pila ka adlaw, grabe, mansion na. Hallelujah. Padalangingan ko sa unang story nila KR. Ang ingon sila nga, ang balay nila Marcion, luoy kayo sa diyang nagsugod sila. Sige, away ang mamagpapa. Di na sila sa portahan mo agi, sa bintana na mga agi. Mga kaldiro, manglupad, kaya sinumbagay, no? Pero karon gibless na si Lord after pila na nangalagad sila sa Ginoo. Karon gibless na sila kusog nga tindahan. And then pinakanindot nanay simbahan silang balay sa sulod. Kay gi-aircon na nila ang ilang grabe aircon na sa unang humble kay aircon na karon. Kay himo na siya simbahan ni Lord. Amen. Hallelujah. Exciting na mag-serve kang Lord. Mo na nga, pangalagad kang Lord para ma-enjoy ni mo. Ang number one, you live in dominion. You will become a commander. You will be a ruler, a victor, not a victim. Ikadua, you will meet important people, significant destiny setters. Number three, you will move forward. You will progress. You will not move backward. Wala na pagmahay, madilit ng pagmahay. Ikaw ang tao nga dili gyud magmahay maski kaisa. Kay walay intention si Lord nga retrogression, progression ng imong life. God is not a restrictor. Nga kuhaan ka permi, ikaw malipayon na ka kayo. Ugma di na ka malipayon. No? Kuhaan ka 50% nga kalipay. Kada adlaw gimaynusan ka, dili ka maynusan ni Lord. Addition, multiplication si Lord. Amen. Number last is, you will enjoy unsolicited favor. Manindugtang tanan atong ipatas sa mga kamot sa Ginoo. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you
nga imo ming gitawag og right now, Lord, mo respond me sa imong tawag sa among kinabuhi. Nga mga lagad mi Ginoo, Lord God, we will win souls, make disciples, and produce leaders, so God. And Father, we thank you for the anointing nga mag-rest sa among life. Amo ning ma-enjoy kining upat ka butang or even more as a result of your anointing. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, amen and amen.